Kaya samahan niyo ako na kukunin ko yung sahod ko ngayong buwan. Simula pala nung nag-upload ako ng vlog sa YouTube, ngayon ko lang din kukunin yung sahod ko. Bago nga ako umalis, sinabi ko kay mama magbihis siya kasi aalis kami. Magsara ka muna. Ay, ayaw ko magsara. Ayaw nga daw magsara ni mama kasi sayang daw yung kikitain niya ngayong araw. Kaya pinilit ko talaga siya dito para samahan niya ako. Mapilit ko na nga si mama. Naligo na din siya at ako naman maghihintay muna ako dito. At ilang minuto ngayong nakalipas, umalis na din kami ng bahay kasi naghihintay na si papa sa daan. Kasama din pala namin si papa na aalis. Kinuha niya lang yung sasakyan kasi siya muna daw yung magdadrive ngayon. Hindi nga nila alam kung saan kami pupunta. Sabi ko lang sa kanila magbihis sila kasi may pupuntahan kami. Una na nga namin pinuntahan yung malapit na bangko sa amin. Dito na lang din ako mag-withdraw kahit sarado yung bangko sa loob. Buti na nga lang gumagana yung machine nila dito. Kaya pagkatapos ko makuha yung sahod ko, umalis na din ako. Bago nga ako umalis, nakalimutan ko, videographer pala ako. Kaya pinasakay ko na din. Yung sinahod ko pala sa YouTube, gagamitin ko rin para kay mama. Mukha na kasing walis tingting yung buhok niya. Kaya kailangan ng paayos. At saka napagkakamala na din siya ng lola dito sa bahay. Kasi medyo marami na din yung puti niyang buhok. Tawa nga siya ng tawa ng isang araw. Kasi naman, hinahanap daw yung apo niya na si Charot. Sabi nga ng stylist dito, sino daw nagtitinda sa tindahan kasi kaming dalawa daw nandito kami. Na makapili na nga ng kulay si mama. Sunod naman pinapili siya kung anong kulay na gagamitin sa kamay niya. Ay ko pala yon. Na makapili na nga siya ng kulay. Inumpisahan na nga din siyang ayusan. Tinatalikod pala si mama dyan para din niya makita yung salamin. Silolokohin namin siya ng kulay red yung buhok niya. Ang tagal nga inaayusan si mama. Buti na nga lang meron silang pakape dito. At eto naman si papa ginugupitan na. Yun naman ako pala kay papa yung ilong niya. Tapos lahat kay mama na. Habang naghihintay nga ako, inaya ko yung mga nag-aalaga sa akin na mag-tiktok kami. Sila'y nag-aalaga sa akin kapag nandito na ako. Makalipas nga ng ilang oras, tinretment din yung buhok ni mama para hindi na daw magmukhang walis tambo. Eto na pala yung resulta sa ginawa nila kay mama. Ang saya nga ni mama ngayon. At mukhang napaaga pa nga yung Pasko niya. Kasi medyo pula yung buhok niya. Chawot! Binayad ko na nga yung nagawa nila kay mama dito. At nagpalo na din ako sa kanila kasi may pupuntahan pa kami. Ang saya nga ng dalawang mag-asawa kasi parang nagde-date lang sila. Bala ko nga silang isakay dun sa taas kaso baka sakalin nila ako. Habang naglalakad pala kami ni ate, hinahabol ko si Elsa kaso ang bilis niya maglakad. Pero nakita ko si Doraemon dito kaya siya muna yung una ko nilapitan. Lumaki na nga pala si Doraemon. Yun nga lang pumayat daw siya. Natuwa nga ako kasi yung sa loob ng mascot kilala niya ako. At eto nga si Elsa yan ay lumapit sa akin. Ang dami nga mascot ngayon sa mall. May lumapit pala sa akin na bata. Sama ko daw siya sa vlog para daw kapag napanood niya to makita niya yung sarili niya. Natuwa nga ako kay Spider-Man dito kasi kinikilig siya nung makita niya ako. At gusto pa nga daw niya magpa-picture kay Charot. Pumunta pala kami dito sa mall para mabili ng damit si mama. Nagtataka nga si mama dyan. Wala naman daw okasyon. Bakit namin daw siya binibili ng damit? Hindi niya kasi alam ngayon na sahod ko. Hindi ko talaga alam kay ate. Kapag talaga nagsusukat kami ng pantalon, niya sinusukat yung sa leeg. Gusto nga daw ni mama tong blue na hawak niya. Kaya pagkatapos niya makapili, nagsukat na siya dito sa loob. Halos bumagay naman yung mga damit na pinili niya. Yung mga damit na yan, mukha yatang hindi siya magtitinda ng ilang araw. Chot! Pagkatapos nga makapili ni mama, si papa naman yung sunod. Dito na nga sa labas ng mall nagsukat si papa kasi saglit lang daw siya mamili. Pagkatapos nga namin makapili ng mga damit nila, diretso na din kami sa counter para makapagbayad na. Binili ko na nga din pala ng bagong tsinelas si mama kasi medyo luma na yung suit niyang tsinelas. Na makapili na nga kami, umalis na din kami kasi naghihintay na si papa. At ito na nga yung huli namin pupuntahan. Ipag-grocery ko na din yung dalawang mag-asawa. Una nga namin kinuha ni mama yung mga gagamitin sa panlaba. Nagiwalay na nga kami dyan. Ako naman kinuha ko yung mga gusto ko para hindi na ako kumukuha sa tindahan. Alam nyo naman ako, isa ako sa mga tirador sa tindahan namin. Sobrang napagod nga ako ngayon kaya dito na lang din ako umupo. Habang naghihintay nga kayo magbayad ni papa, nandun naman sina mama para umorder na. Pumila na din sila doon kasi medyo maraming tao ngayon dito. Lalo na di pa kami kumakain. Makapagbayad na nga kami. Tinabi na muna namin ni papa dito yung napamili namin. At kami ay kakain na kasi nagugutom na ako. Habang kumakain nga ako dyan, nagulat talaga ako kaya ating gusto magpa-picture. Excuse po. Pwede ba picture? Sige po, sige po. Siyempre kitang manuyang ko kasi idol na ako. Sige po. Ano? Nakakapagpa-picture na si ate. Bibigyan ko siya ng pizza. Pero tapos na din daw silang kumain. Andito na din pala yung chicken. Kaya lalo tuloy ako nagutom. At update ko lang pala kayo. Ito na lang yung pera ko na natira sa sahod ko sa YouTube. Halos kalat na nga lang yung natira. Kaya yung mga ibang resibo. Pero etong mga natirang sahod ko, ibibigay ko na lang din kina mama. Kasi sabi nila kapag first sahod, dapat daw ibigay sa magulang. Kaya etong natirang sahod ko, ibibigay ko na lang kina mama. Hati nga sila papa. Kaya pagkatapos ko sila mabigyan, sobrang saya din ng mag-asawa. Pero ng ilang minuto nga, mga din ni mama yung kay papa. Kasi share naman daw sila ng pera. Ayun lang. Bye-bye!